Ayan, what's up dribblers at mga shooters? Kamusta? Kamusta po kayo? Naka-restback na nga po ang San Miguel Virmen kontra sa NLEX Road Warriors. Ang tanong, bakit nga ba nagpalit pa ng import ang San Miguel Virmen? May mga paliwanag po dyan si Coach George Gallant. At eto, Justin Brownlee, eto po ang kanyang sinabi patungkol naman kay George King at sa Blackwater Bossing. At eto naman si George King, may sinabi din patungkol kay Justin Brownlee at sa buong barangay Ginebra, San Miguel at siyempre sa kanyang kupunan na Blackwater Bossing. Yan po yung ating pag-uusapan at tatalakayin sa video ito matapos po tayong maglambing sa inyo ng isang like, share, comment down below and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para updated po tayo sa ating pong mga video. Again po yung mga shoutout po natin sa huli pong bahagi ng ating pong video. Ito na nga po, rumesback nga po ang San Miguel Virmen sa NLEX Road Warriors matapos nga po nilang matalo sa unang paghaharap nila 112-108 sa isa pong overtime game at out of town game po yan. Kagabi nga po dyan sa loob ng Ninoy Aquino Stadium sa Manila ay tinalo ng San Miguel Virmen ng NLEX Road Warriors sa score naman na 119-114 para mapataas ang kanilang kartada katabla ang kanilang sister team na Barangay Ginebra San Miguel sa 4-2 win-loss record. Kagabi nga din po, pinarada ng San Miguel Virmen ang kanilang bagong import na si Sheldon Mack kapalit ni Jordan Adams pero hindi ganun kataas ang naiambag nito. Sa halip, ang mga locals ng San Miguel Virmen ang siyang nagdala sa nasabi pong laban. Isang patunay po dyan ang magandang inilaro ng tinanghal na best player of the game na si Marcio Lassiter. Matapos nga po niyang maungusan din sa nasabi pong 3 points sa pinakamaraming 3-pointers na naitala. Ito pong si Marcio Lassiter matapos niya pong maungusan si Alan Kaidik na mayroon pong 1,242 3-pointers. Samantalang ito pong si Marcio Lassiter ay umaangat na ng isang 3 points na mayroon naman po siyang 1,243 at nangunguna pa rin dyan siyempre si Jimmy Alapag na mayroong 1,250. Nang dahil dyan, narito po si Marcio Lassiter sa post-game interview ng PBA. Pagdating sa laro, ang inaasahan ko ay manalo. Ngunit salamat sa aking mga kakampi sa kupunan. Pero ang pinakamahalagang bagay ay ang manalo at ito ay isang mahusay na panalo para sa amin ngayong gabi. So nasabi nga pong pagpanalo ng San Miguel Virmen, 7 nga po sa players ng Virmen ang umiscore ng double digit. Ito nga po ay sina CJ Perez na mayroong 24, Junmar Pajardo mayroong 17, si Lassiter na naging best player of the game 17 at yung kanila pong import na si Sheldon Mack may 16 points, Don Troliano may 16 points, si Romeo nag-ambag ng kanyang 13 points at si Jericho Cruz na mayroon din pong 10 points. Kung papansinin po natin, hindi ganun kaganda naging performance ng import na si Sheldon Mack. Tanong, bakit pa nga ba pinalitan si Jordan Adams? Narito po ang mga paliwanag dyan ni Coach George Gallant sa interview ni Justin Baknis ng Tie Breaker Time. Yan ay decision ko at ng mga coaches dahil gusto namin magsubok ng guard dahil point guard si Mack. Kasi minsan, ang mga guard namin hindi consistent kasi si Sheldon Mack kayang maglaro ng 1, 2, 3, and 4. Kaya yan ang pumasok sa aming isipan. Yan ang dahilan kung bakit kaming mga coaches ay nag-decide na magpalit ng import. Okay naman kay Jordan Adams, siya ay isang professional. Si Sheldon Mack, okay naman, lagi siyang nagbabahagi ng bola. Pero panunuorin namin ang video ng labang ito at kakausapin ko siya patungkol dito. Yan po mga sinabi ni Coach George Gallant matapos silang manalo kontra sa NLEX Road Warriors at titignan po natin kung ano nga ba ang totoong performance neto pong kanilang bagong import na si Sheldon Mack, kung kaya nga ba niyang pantayan ang mga naging performance nung lumang import ng San Miguel Virmen na si Jordan Adams. Ito naman po ang mga sinabi ni Justin Brownlee patungkol kay George King sa nasabi nga pong laban ng dalawang import na madalas ay pinagkukumpara na pareho ang kanila pong laro. Sa panalo nga po ng Barangay Ginebra San Miguel 112-98 ang Blackwater, mayroon isang pagkakataon na nasupalpal ni Justin Brownlee si George King habang nagtatangkang tumira ng 4-point shot. Hindi naman ito maitatanggi ni Justin Brownlee na talagang naging palakit si George King sa unang naging laro
naging bakbakan po ng dalawang kupunan dahil simula nga po nang dumating si George King sa Blackwater Bossing ay 3 sunod na panalo na ang kanyang naibigay sa kupunan na Blackwater Bossing. Narito po si Justin Brownlee sa ulat ni Reventerado ng Spin.ph. Talagang nakaka-unbelievable ang kanyang pagpasok sa Blackwater Bossing. Kaagad niyang binigyan ng maraming momentum. Kaya kaya niyang umiscore at i-involve niya ang kanyang mga teammates. Magaling siya. Magaling talaga siya. Well, impressive performance naman talaga ang naging unang 4 na laro ni George King sa Blackwater Bossing, mga shooters. Dahil kita naman natin 3 magkakasunod na panalo ang kanya pong ibinigay. Narito pa po ang mga bahagi ng pahayag at opinyon ni Justin Brownlee sa ulat pa din ni Reventerado ng Spin.ph. Aking sariling opinyon, isa siya sa pinakamagaling na import sa conference na ito. Tuloy-tuloy lang niyang ginagawa niya. Magiging matagumpay sila. Pero inamin din po ni Justin Brownlee na hindi naman talaga siya ang nagpahirap kay George King. Dahil simula sa simula, si Stephen Holtz ang nagbabantay kay George King. Narito po ang huling bahagi ng sinabi ni Justin Brownlee sa ulat pa din ni Reventerado ng Spin.ph. Wala ko sa kanya buong laro. Kailangan kong bigyan ng maraming kredito si Stephen Holtz. Nagawa niya kahit mahirap para sa kanya. Si King ay magaling. Pero dahil meron siyang defender na katulad ni Stephen Holtz, pinahirapan po siya ni Stephen Holtz. Yung po yung meron doon. Kahit na nga po halos makapagbuo ito ng triple-double performance. 2 assist na nga lang ang kulang. Talagang triple-double performance na po ang naitalaga sana ni George King nung labang yan. Pero sadyang hindi maitatanggi. May galawan talaga ang import ng Blackwater Bossing. So tingnan po natin kung makakabawi nga ba ang Blackwater Bossing sa mga susunod nilang laban. At ito naman po ang sinabi ni George King matapos sila matalo sa Barangay Ginebra San Miguel at matapos din ang kanya pong unang pagkatalo dito sa PBA 112-98 at nalagay ang kanyang kupunan sa 3-4 win-loss record ng Group B ng kasalukuyang PBA Governors Cup. Narito po si George King. Naniniwala ako na mas gagaling pa kaming basketball team. Na-expose kami sa isang bagay na matagal na naming hindi nagagawa. Matututo tayo dito. Sana nga gano'n, ano? Ito po nga sinasabi ni George King. Sana magkaroon po talaga ng mas magaling pang performance itong Blackwater Bossing at sana magtuloy-tuloy kasama ni George King ito pong Blackwater Bossing. Siyempre gusto po ng karamihan niya na makita yung Blackwater Bossing na pumapalag pagdating ng playoff, even hanggang semifinals or hanggang finals pa at maraming matutuwa niyan mga shooters. Actually, may taglay naman talagang lakas si George King pero ang tanong, sino naman ang pwedeng mag-step up sa local, katulad na lang ng laban sa Barangay Ginebra San Miguel? Masasabi mo talagang nadepensahan siya. Sino? Ang tanong, sino po ang magiging second import ng Blackwater Bossing? Well, pwede naman si Cedric Beerfield na kaya naman talagang umiscore. At syempre, kailangan lang talagang dagdagan pa ng mga local scorer. Ito pong kupunan ng Blackwater Bossing. Maraming salamat po sa inyong panonood na naman po ang inyong maging opinion. Pag-usapan po natin yan dyan sa comment section. Iingatin, God bless everyone. Adjourn. Pero katulad po ng ating nakagawian, shoutout po kina Malyari Mascarinas, Nestor Villa Flores ng Victoria Laguna, Mercy Rilores, Romel Hernandez, Francis Kiko Palumayan, Water Lady 3184. Maraming salamat. Ingatin, God bless. Adjourn.